Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipag-isa ng Banal na Espiritu, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Maligayang pagdalo sa ating banal na pagdiriwang, mga kapatid. Ating ngayong handang ating sarili para sa ating banal na misa. Inaamin po sa makapangyarihang Diyos At sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming si Jesucristo. Alang-alang kay Mariang Birheng, Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galak ng buhay na di matatapos. Inilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Samantalang nasa Corinto si Apolos, si Pablo na may naglagos sa mga dakong bulubunduki ng lalawigan hanggang dumating sa Efeso. May natagpuan siya roong ilang alagad at tinanong niya, "Tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang sumampalataya kayo?" "Hindi po," tugon nila. "Ni hindi namin narinig na may Espiritu Santo." "Kung gayon, sa ano kayo nabinyagan?" Tanong niya. "Sa binyag ni Juan," anila. Sinabi ni Pablo, "Ang binyag ni Juan ay tanda ng pagsisisi." Sinabi niya sa mga Israelita na dapat silang sumampalataya sa darating na kasunod niya, sa makatuwid bagay kay Jesus. Nang marinig nila ito, sila'y nagpabinyag sa pangalan ng Panginoong Jesus. Ipinatong ni Pablo ang kaniyang kamay sa kanila. Bumaba sa kanila ang Espiritu at sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng salita ng Diyos. Sila'y humigit kumulang sa 12 lalaki. Sa loob ng 3 buwan, si Pablo'y pumapasok sa sinagoga at nakikipagtalo sa mga naroroon at buong tapang na ipinaliliwanag sa kanila kung ano ang paghahari ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga karian, ang poong Diyos ay awitan. O mag-alsa sana ang Diyos, ang kaaway pakalatin, ang namumuhi tumakas sa kaniyang piling, kung paanong yaong ulap, tinatangay yaong hangin, gayon sila'y itataboy, gayon sila papalisin. At kung paanong yaong pagkit sa apoy ay natutunaw, sa harap ng Panginoon, ang masama ay papanaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ang lahat ay nagagalak, natutuwa ang matuwid. Sa harapan nitong Diyos, galak nila'y di malirip. Awitan ang Panginoon, purihin ang kaniyang ngalan, ang pangalan niyang banal, magalak na papurihan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tumitingin sa ulilat, sanggalang ng mga balo, may tahanan siyang laan sa sino mang nalulungkot. Ang bilanggo'y hinahango,
upang sila ay malugod. Tanang mga karian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo na po ang lahat. Birheng Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga alagad kay Jesus, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Alam na naming batid ninyo ang lahat ng bagay at hindi na kailangang tanungin ni numan. Dahil dito, naniniwala kaming kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Naniniwala na ba kayo sa ngayon? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo, magkakanya-kanyang lakad kayo at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo ay magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Mayroong kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Father, Kapistahan po ngayon ng mahal na ina ng Fatima, nagpakita sa 3 batang pastol na sina Lucia, Francisco at Jacinta. Si Francisco at Jacinta namatay agad pagkatapos ng 3 taon. Mga bata pa sila namatay. Ngunit si Lucia ay naging madre at kailan lang po naging kaibigan pa ni Pope John Paul II. Mga kapatid, ang ating mahal na ina, iisa ang kanyang misyon, mensahe sa mga pagpapakita niya. Manalangin. Manalangin. Lalong-lalo na ang Santo Rosario. Kaya nga po, ang pananalangin natin ng Santo Rosario, magiging malapit tayo sa ating ina na si Maria, at sino naman ang pinakamalapit kay Jesus? Natural, yung nagdala sa kanya dito sa mundo, ang mahal na ina. Kaya nga po, ang debosyon kay Maria ay debosyon din sa ating Panginoong Hesukristo. Yung dalawa, hindi natin parang halos mapapaghiwalay. Kasi ang anak, naging anak siya, naging tao dahil sa nanay. Mga kapatid, ang ating Panginoong Hesukristo dito sa Ebanghelyo ay nagsasabi sa kanyang mga tagasunod. Sabi niya dito, mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan.
Mula po yun sa ating Panginoong Kristo, ang Puong Nazareno. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob, napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ang ating buhay ay ang pagsunod sa yapak ng ating Panginoong Kristo, ang Puong Nazareno. Hindi natin pwedeng makita ang Puong Nazareno na walang krus. Ibig sabihin, siya man ay nagbata ng maraming hirap, ngunit hinarap niya. Tinanggap niya yung pagsubok at buong pagtitiwala sa kapangyarihan at kabutihan ng Diyos Ama na tutulong sa Kanya. Kaya nga dito, sinambit na rin ng ating Panginoon Kristo na kahit siya'y iwan ng kanyang mga alagad, magkakanya-kanya yung mga alagad niya, sabi niya dito, ngayon may hindi ako nag-iisa sapagkat kasama ko ang Ama. Naranasan na ba natin yung tinatawag na homesickness? Kahit sa gitna ng maraming tao, sa gitna ng malakas na tugtugan, sayawan, o maraming kaibigan, barkada, meron tayong kalungkutan. Halimbawa, lalo na pag nasa abroad, yung loneliness or homesickness, naku, kapag dumating to sa atin, medyo mahirap tanggapin ito. Pero, ang pakiramdam kasi ng homesickness o loneliness, akala natin nag-iisa tayo. Nag-iisa tayo, walang nakaunawa sa atin. Pero, wag tayo mag-alala. Ang Panginoong Kristo, ang sambit niya, kasama niya ang Ama. At ang ating Panginoong Kristo naman ay nagsasabi, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sandaigdigan. Ibig sabihin, ang kanyang presensya ay nariyan. Lalong-lalo na sa harap ng mga pagsubok. Mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Sa ating mahal na ina naman, sa kanyang apparition sa Lourdes, France, February 11 kay Saint Bernadette Soubirous, iisa naman ang sinambit ng ating mahal na ina kay Bernadette. I cannot promise you happiness in this world, but only in the next. Yun ang sabi ng mahal na ina kay Bernadette. I cannot promise you happiness in this world, but only in the next. Kaya nga, noong si Bernadette ay magkaroon ng cancer sa buto, sabi ng kanyang kaibigan, mga madre na kasama niya, you pray, you ask the Blessed Mother to heal you. Pero sabi ng visionary na si Bernadette, ang sabi niya, I am like a broom that after I was being used, I was placed at the back of the door. But I am so happy. Tulad lang ako ng isang walis na pagkatapos gamitin, inilagay sa likod ng pintuan. Pero masaya ako. So, yung pagsubok dito sa lupa, pangkaraniwan. Kaya nga, yung krus ng ating Panginoong Kristo, pagpapaalala sa atin na bilang Kristiyano, kasama yun sa ating buhay. At maging ang Panginoong Kristo ay nagsasabi rito, mayroon kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So, ibig sabihin, ang Diyos hindi nangangako ng buhay na walang pagsubok. O sige po, may nakita o
O kakilala ba kayo na batang spoiled? Yung bata na binigay lahat ng magulang ang kanyang gusto. Kunting iyak, ibinibigay ng magulang. Kunting kibot, kumbaga yung magulang, ibibigay kagad. Ang sabi, mahal kasi ng magulang yung bata, kaya ayaw niya na umiiyak yung bata, o kung ano man ang gusto ng bata, sinusunod. Naku, delikado po. Bakit? Mababa ang pain tolerance ng batang ganun. Mababa. Na bandang huli, maliligaw siya ng landas. Sigurado po. Bakit? Hindi niya alam kung paano pagsikapan makuha ng maayos ang kanyang hinihingi. Kapag nag-aral siya, gusto niya kagad, nagtatap siya sa klase nang walang pawis, nang walang effort. Hindi pwede. Kailangan pagsikapan niya, matutunan niya kung paano maging kanya yung isang bagay at maging karapat-dapat siya. Opo mga kapatid, sabi nga ng isang libro, Follow Your Heart ni Matthew Andrews, what is the most boring life? The life which has the life that has no challenge. Ang buhay na walang, kumbaga, pagsubok. Sige po, maglakad tayo. Anong gusto natin na maramdaman? Lahat ng gusto nating maramdaman, yun lang mararamdaman natin. Walang pagsubok. Isipin natin, pag nag-exam tayo, top ng klase kagad. Pag sumakay tayo, papunta sa isang lugar, nandun kagad tayo. Walang challenge. Bandang huli, mainip tayo. Mainip tayo. Opo mga kapatid, sa psychology, kung baga, yung pagharap natin sa mga pagsubok, kasama po yun. Para maging resilient tayo, maging matatag tayo sa anumang pagsubok. Kaya nga ang Panginoong Jesucristo, nasambit niya. Kahit iwan siya ng kanyang mga alagad, hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang Ama. Naranasan niyo na ba na yung tinatawag na i-ostracize ng mga kaibigan, yung pagtutulong-tulungan ka, nag-iisa ka lang laban sa lahat, pero ginagawa mo lang kung anong tama. Pero at that moment, payapa ka. Bakit? Kasi tama ang ginagawa mo. Amen? Ang mali, kahit kumampi tayo sa mali, mali pa din. Hindi po nagbabago. Ang tama, kahit gawin ng nag-iisang tao, nananatiling tama. Wala pong duda doon. Kaya mga kapatid, ang Panginoong Jesucristo, kahit siya'y itinatwa ng bayan, pinagtawanan, nilibak, iniwan ng kanyang mga alagad, hindi siya nag-iisa dahil kasama niya ang Ama. Ang mahal na ina, sa panaan ng krus, nandun siya kasama ni Juan the Beloved, puso na parang tinarakan ng balaraw. Pero si Maria nanatili pa din na nagtitiwala sa Ama. Mga kapatid, upo, kung may mga pagsubok man, kasama yun sa buhay. Nanoon na ba tayo ng isang pelikula na opening pa lang, panalo kagad yung bida? E di tapos na yung pelikula. Tama, mali. Pero pag may pagsubok, ayan, makikita natin yung bida, nagsisikap siya. Sige, mag-recall tayo sa mga nakakilala pa kay Fernando po Jr., kay EPJ. Di po ba? Ano ang pangkaraniwang nangyayari kay EPJ sa mga una o gitna? Bugbog sarado siya, bugbog sarado ng mga kalaban niya. Bandang huli, ano? Pahilot muna, pahilot, para matanggal yung mga lamig-lamig. Bandang huli, siyempre, panalo siya. Panalo siya. So, ang reward
It is given in the end. Hindi po sa umpisa pa lang. Kasi hindi natin matutunan ang lasa ng tagumpay kung nandyan kagad. So mga kapatid, opo, ang Panginoong Jesucristo, kanyang ipinakita ang katapatan ng Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang mensahe sa atin, lakasan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Kung meron man mga kapighatian, pagsubok sa mundo, ibigay natin ang ating pagtitiwala sa tulong ng Panginoong Diyos. Kumapit tayo sa Kanya. Huwag tayong aalis sa Kanya. Kumbaga kung may pagsubok, mas lalo tayong dapat kumapit. Nung kami po ay novices, kasi po SBD ako, 1994, 1995, nasa Mindoro kami, Calapan. Pumunta kami sa Pulo. Ito yung Calapan, merong isla doon, tinatawag na yung Pulo. We spent 5 days doon sa Pulo. Yung isa, taga Manila, sabi niya, nakakatakot naman sumakay ng bangka kasi malit yung bangka. Tatawirin namin yun. Sabi ng isang kaklase ko, huwag ka matakot. Kasi yung bangka, kahit magkaroon niya ng tubig, mabutas yung bangka, magkaroon ng tubig, hindi yan bababa. Kapit ka lang, kahit katig lang, kahit sa katig ka lang kumapit. Huwag kang aalis, kumapit ka lang doon. And then, dinagdagan niya. Di ba gano'n naman ang buhay? Kapag kumapit tayo sa Panginoon, hindi tayo lulubog dahil patuloy ang ating pagkapit sa Kanya. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal na mga kapatid, inihandog sa atin ng Diyos ang kapayapaan ng pakikipagkasundo sa pamagitan ni Jesus, ang anak ni Maria. Ipanalangin natin na manatili sa atin ang kapayapaan. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, sa ilalim ng pagtatangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ng mga bansa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Ang mga nagdurusa sa mga espiritual o pisikal na kahinaan, naway kahabagan ni Maria, manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Tayo naway lukuban ng kapangyarihan ng banal na Espiritu upang makita sa ating mundo ang handog na kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng kapayapaan, basbasan mo kami. Sa katahimikan ng ating puso, ating idalangin ang ating mga personal na kahilingan. Ama, nalalaman namin na nagmumula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Ipagkalubos sa amin ang kapayapaan sa tulong ng makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sapagkat ako'y iniligtas, mga kaaway di
matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayan, nagdiriwang. Puhunan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabuhay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayong ang mahal na birhe ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus na dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan, ngayong pinarangalan ang mahal na Birheng Maria. Bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak, nung isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak, na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawat ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, husana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, husana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kulob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol,
ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa digdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Sa pamagitan ng binyag, tayo'y naging mga anak ng Diyos. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa ating iisang Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami at sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ibigay ang kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Kristo, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao, nag-alay ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin. Siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng makasalanan sa libutan, mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister na katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Sitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagtibayin mo ang aming kalooban, ang aming pinagsaluhang pananda ng pananampalatayang tunay, ang pinaninindigan naming Diyos na totoo at taong totoo, na ipinagdalang tao ni Maria sa kanyang sinapupunan, ay siya nawang magpagindapat na kami sumapit sa kaligayahan ng walang maliw na buhay, sa bisa ng kanyang nagliligtas na pakikinabang. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon
at sumayo rin. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At sumanyo ang pagpapala kasama ng inyong mga mahal sa buhay na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayo at ipahayag ang pag-ibig ng Diyos. Alleluia, Alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin.